Good morning, guys. Parts, please, napadere. Morning, guys. We welcome ourselves to Dumaguete. Akala nyo ba, guys, maraming nagsabi, maraming nagka-comment, gabi sila, gala lang ng gala, ang sarap ng buhay. Hindi nyo ba alam na nakakapagod magala? Parang feeling ko, last day na namin sa mundo, the way kami magala, guys. Ay, parang ubusin namin lahat ng tourist spots. Gabi na, sobrang gabi na kagabi, mga alauna na kami, nakabalik dito, galing sa biyahe namin sa barge from Dapitan. And then, nakatulog kami mga around 2:00 na. And ngayon, aalis na kami, guys, 6:00 ng umaga. Tulong. Ganito ba ang buhay na gusto nyong anuhan? Parang nagmamadali, parang last day na namin sa Pilipinas. Ano ba? Kita nyo naman, 6:00 naka-swimsuit na. Ako antok na antok pa ako, guys. Wala pa kaming maayos na tulog. Pero go lang ng go! Yahoo! More energy, more passion, more energy. Wala naman tayong choice kasi eto ang buhay nating mga libre. Sumunod tayo dun sa nagbabayad. Ay naku, guys. Mahakot na tayo ng gamit natin. Mamaya pagalitan tayo ni Madam. Ayan. Ayan si Madam, guys, oh. Morning, guys. Welcome to our staycation. Charan! Reveal mode. Staycation. Staycation is not one day, Madam. Not few hours, Madam. That is the staycation of a traveler. Ito ba yung ano? Mabilisan lang tayo, guys. Holiday ba to o ano? Amazing Race. Dapat nasa bakasyon, maliit lang ang tulog, marami ang suroy. Ay, ang laag. Ay, ang lakwatsa. Ito yung room namin. Si Madam Ten Gibbs din ang nagpili. Magaling na siya mag-book, guys. Marunong na siya. First mo niyang ginawa is, pumunta ka sa TikTok. Yan, TikToker ka. Tapos nakita niya daw to, murang-mura lang, and dormitory type siya. Sobrang linis. Marami yung magandang reviews about this place. So, this one is 700 per person. Okay na, guys. 3,500. Lahat kayo kasya na dito. Plus, may breakfast ba? Wala nang breakfast. Wala palang breakfast. Less 10% ang mga nagstay. Okay. Rustic ano siya, guys? Rustic feel. Pangalan nito is Flying Fish Hostel. The Flying Fish Hostel. So, syempre, the rules are no smoking, no eating, avoid using other blankets, and wake up at 5 o'clock in the morning. Yun ang rules nila. So, ako guys, aalis na tayo. In fairness check nyo to online The Flying Fish Hostel, i-check nyo po sa Dumaguete. Malapit lang, around 3 minutes from the port. From the port, yeah. Okay. Very accessible. Nakita nila niya, ay anana. Ay, oo. Ayan, guys. Sarap ng buhay namin dito. Private na private. Tsaka malinis in fairness yung bed nila, ha. So, ito yung sa labas ng area ng tulugan namin. And then at the back there is the toilet. Yung toilet nila, guys, in fairness naman, ha. Para siyang may inuwi si nanay sa bahay na theme. Ganon. Ayan. Diba? Pero maganda, unique, at saka malinis. And lahat ng amenities, lahat ng school supplies, lahat ng appliances ay nandito. Katulad ng tissue, ilaw, sabon, tubig, lahat ay nandito. May pinto yung mga toilet. Huwag kayo mag-alala. Ayan siya, guys, oh. So, rustic na rustic yung feel. And then, if you are going to stay sa taas, ayan, may hagdanan naman. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo maglalagay ng lana para lumipad. Kasi ganyan talaga yung kanyang, theme ng lugar. Ikot to kayo saglit bago kami lumayas. So, may paduyan si Lola dito. Ayan. Lang ganda naman itong salamin na to. Parang salamin ni Jose Rizal kahapon. Kaya Jose Rizal ata ito kinuha ninyo. Outfit of the 2 days. 2 days. Simula kahapon, walang bihis. Bahala na kayo eh. Ang importante, makarating tayo sa pupuntahan natin. Ayan. So, let's go. Paano ko pa i-tour, sis? Ayan ang kanilang reception.
Yung tayo nakapapicture dito sa kanilang lugar. Ito ang kanilang entrance. And then meron silang parang bar and lounge area for breakfast, for wifi, etchos. In fairness, worth it. May nagdaanan pa pala dito, oh. So, lahat ng rooms nila basically ay magkatulad lang ang style, guys. Dormitory type siya. So, if you are traveling with your family or with your friends, from 5 to 7 people or 8, meron silang mga rooms. Check nyo na lang. Hindi po ito paid promotion, ha. Baka magsabi kayo, ayan ka na naman eh, bayad ka kasi. No. I'm not bayad. I'm happy to recommend places na malinis. At saka, syempre, worth it yung service. In fairness, maganda yung service nila dito. Yung restaurant nila, guys. Bye-bye! Ito yung restaurant. Yan ang restaurant. Ganda, no? Ganda talaga siya, girl. Rustic na rustic. Akala ko butas. Salamin pala to. Akala ko butas sa loob. Salamin. Okay. Alright, let's go. Sana first stop natin. Ayan si Madam Ten gives the tour guide of the day. Dito kasi yan siya nakatira sa Dumaguete. Bago namin siya inampon. Ayan. Pakita mo yung logo nila. Baka nagtataka kayo bakit mukhang mayaman siya. Kasi ampon lang yan siya. Wala. Ang susi. Ang ganda ng kanilang motor. Wow. Para ako nasa Espanya. Ito po yung The Flying Fish Boutique Hostel, 32 Hibarb Avenue, Spain. Ayun, ang ganda. Yung ate ko kulang sa tulog pag sabi ni Madam Ten gives, gising na, aalis na, ha? Nagpack agad ng bag. Hindi man lang muna nag-toothbrush, pinagpack agad ng bag. Ikaw, nag-toothbrush ka? Yes. You see? Kung tayo ay matanda na, sana'y... May Colon Street din dito sa Dumaguete. Ano ba yung Colon Street? Colon Street is famous in Cebu. Ah. The oldest street at Cebu City. Oh, okay. Ngayon, nasa na tayo? Dito kayo sa Tainitan. Sa Parsan kayo. Palengke ng Dumaguete. Yung nabilisan ni Park. I'll never go far away from you. Even the signs will tell you that I love you so. Background music na lang ako, guys. Hindi na, painitan fish yun. Ganda ng ate namin, oh. Pak. Ganda ng swimsuit. Ay, swimsuit na naka-sale. Na akong microphone sa maleta. Pupunta tayo, guys, sa famous painitan ng Dumaguete. So, imagine ko, ano yung painitan? Yun pala ay breakfast table na merong mga kakanin at mga breakfast delicacies ng Dumaguete. Isang linya sila. Ayan, oh. Oh. So, pili ka lang kung saan ka uupo. Wow, galing ah. Tiyan natin yung business dito, guys. Ayan, merong ikalawang table dito. Ah, so kakanin pala yung siniserve. Yung iba merong kapehan sa likod. Oh, ayan. Budbud. Tres Marias. Grabe.
Dalawa lang dapat. One so isa na lang. Wala na ka, madali yan dito. Akala ko guys, yung tsokolate is para... Akala ko parang Milo. Ganito pala. Parang tequila shot. Ano siya? Butang gininit. Butangan. Lagyan pala ng gininit. Sige, sige. Itlog puti, isa kamali. Okay, para siyang sikwate. 5 days. 3 days na kayo. Ingit ko miss. Gracias, Maria. Sarap. Sarap. Tete, Para siyang kokwa na puro na merong masarap na gatas. Tama lang yung timpla niya. Itlog, maling. Kape, duwa. Thank you, guys. Tama lang yung kanyang tamis. This long. So, meron kang option na i-tip yung ganito or lagyan mo ng tubig. Ang galing nga. Ay, tagal kong tinidor. Ang tawag nito is tsokolate. Tsokolate to ang tawag. Pero pag yung iba, wala nilang inalagyan ng tubig. Lami dyan. Hindi ka ba ka-jury ka? Ano siya? Dito ako ko lang. I-toppings pala to sa puto. Pait-pait. Pait-tamis. So dito kami ngayon sa may pinainitan. At ito. Bihon. Tingnan mo yung bihon. So, etong isang in-order namin ay tinatawag nilang Tres Marias na budbud. Buksan natin, guys. Okay. Sorry. Ganyan palang itsura niya. May buko, merong kanin. So, pwede mong lagyan ng tsokolate to kasi yung iba nilalagyan nila ng tsokolate. Bihon te. Galing nga. Ano ba yung tibia? Gusto ko pa ng kalit. Ganito pala yung mga breakfast style dito sa Dumaguete, guys. Approve. Sarap. Tiwag ko rin hindi ni Jerry Paz. Hindi na siya. So, andito tayo sa Dumaguete Boulevard. Hindi pa kami nabenta, guys. Sa gabi pa kami dito. Walang gustong mag-pick up sa amin. Joke lang, guys. Galing kami sa Pinainitan for breakfast and we decided to stop by here sa kanilang boulevard. Kasi syempre dapat hindi natin mamiss yung mga lugar na ini-enjoy ng mga Dumagueteñan. Tama ba ako? Hindi ko alam anong tawag sa mga taga Dumaguete. Kasi kahapon, nasa Dapitan kami. Sabi ni ate doon na nagbebenta ng kape, Dapitan yun. Dapitan yun? Yeah. O, Dapitan yun. So, dito, baka Dumagueteñan. Ayan. So, ngayon, maaga pa naman, mga alas 7 pa lang ng umaga, alas 8. Siyempre, wala pa masyadong tao. Yung mga dumadaan dito, parang ano lang, kakadisco lang nila kagabi. Ngayon lang nakauwi. Ay, nako. So, Dumaguete you. First time ko dito, guys. Hello sa lahat ng mga taga Dumaguete. Maraming salamat po. At ako'y hindi ninyo na persona non grata dito sa inyo. At na-welcome kami ng maayos. Maraming salamat. Ang ganda ng mga service dito. Siyempre, ano yan, tatak Pinoy, no?
kahit saan tayo ilagay mga Filipino ay talagang maganda yung mga service natin at yung ating customer welcome. Ayun. At syempre, hashtag #dumagetme. Let's go. Tara na sa Manhuyod Sandbar. Ala, Manhuyod Sandbar pala. Yeah, 7 o'clock. Yan daw ang The Bricks Hotel. Dyan daw si Julia Barreto nag-check-in. Okay masyado guys. Kasi tag 2,000 lang yung isang gabi sa isang kwarto. Hindi namin afford. Madami kami. Doon lang kami sa ano kami, sa may Cemento Hotel. Cemento Hotel. 4 wheels, 100 pesos. Andito na tayo guys sa Manjuyod ng Dumaguete. Hindi daw pwedeng daanan lang to. Kailangan talaga daw ma-experience. Kaya nako, let's go. Time check natin, alas 9 ng umaga. Doon na tayo. Ganda. Ang ganda ng panahon. Uy, may bangka pala dito si Mama. Hindi niya sinabi. Mama D na. Ang ganda ng weather ngayon guys, in fairness. So yung may experience daw dito sa Manjuyod ay ang kanilang sandbar. Kung low tide. Paano pag walang low tide? Dito tayo kay Madam. Ano yan, Madam? Ito, register. Address niyo na. Maso day dapat ang paskat. Huwag kayong mag-joke kay Madam Tenges, be. Talikod ka. 100K daw. Oh, wow. Na-misplace niya. Na-misplace niya ang tali. 100K daw ilaha. Kaya nag-equator naman daw sila. 350K daw iyaha overall. Alright. Manjuyod na tayo, guys. Bye, te. See you. Thank you. O, diba? VIP tour. VIP. Pirmahan mo na. Pasunod sa topan. Hindi na siya kabalo magpasunod pa. Kasama natin guys si Judy Ann Santos at si Richard Gomez. Gabi Concepcion. Gabi Concepcion. Kasama natin si Rochelle ng GMA. Ah, diba? Kasama natin si Pokwang. At si Pepe. Si Pokwang guys. Kasi magkatulad kami na experience ni Pokwang. Kaya nakarelate tayo. Relatable. So ngayon pupunta na tayo. Ipaano ko? Ipa-deport ko yung AFAM. So ngayon papunta na tayo ng Manjuyod. Yung kanilang pinaka famous na Little Maldives. O yung kanilang sandbar. Sana na maabutan pa natin dahil ngayon ay nag-high tide na siya. Natagalan ng mga Disney Princess. So saglit lang kami dito guys kasi ito lang yung gusto namin ma-experience. Diyan sis ang ating tulugan. You said we're not twins, but look at you. And me. It's you and me. Ay, wala ka nag... Wala nimong ipagawas iyahang ano te. Mabaw na lang daw guys. Alright guys, nandito na tayo sa Manjuyod Sandbar pero wala nang sand. Ang naabutan namin guys, bar na lang. Bar ng mga ng mga shells. Nakita nyo naman dito, merong mga bar ng mga seafood. So, lulutuin nila sa harap ninyo yung pagkain. Ang galing naman, taga Dumaguete. Bakit ngayon lang namin to narinig? Narinig naman namin before sa TV lang. Oh! So, dito talaga pumupunta yung mga tao para mag-enjoy kasi
Ito ay well-known sandbar spot. Pero dahil high tide na, wala na yung sandbar guys. Alam nga naman. Pero ang cool dahil merong mga bangka na umiikot-ikot at meron silang mga seafood na lulutuin nila on the spot. Then meron ding mga tindahan. Pakita ko sa inyo yung tindahan. Buti na lang mababaw kasi hindi pa natin nagamit yung pagiging professional swimmer natin na pinag-aralan for 7 sessions. 7 sessions na, hindi pa marunong lumangoy. Ayan, may mga tindahan dyan. I-zoom ko na lang. Ayun. O, sari-sari store sa dagat. Alright, so meron pa ng dalawang klaseng oyster. Yung cultured, at saka yung wild. Itong titikman natin yung wild oyster. Be, sige, dapat kutsara nga dyan. Kasi po yan, dahil ko isa yawan. Sarap ng suka. Ari, oo, na wild. Dahil lang ko kutsara. Suka lang. Dili, pakiscoop lang, pakiscoop out. Sige. Tikman natin tong wild oyster nila kung mas wild pa ba to sa atin. Sama na sis. Sama na sis. Ako na lang sis. Alam mo ito pagkao. Kami, dahil ko isa yawan. Nalasing ako guys. Nalasing. Mga ate ko. Ansay mo, anong benta mo te? Pusit at saka ihaw. Grabe, kompleto. Anong oras ka nag-start te? Mga 8 a.m. Galing nga. Kompleto na dito lahat. Nandito na lahat. Mga lutuan, mga uling, pangapoy, pangluto, pati yung mga sangkap. Yan. Ano yung ginagawa mo ngayon? Kilaw. Presko. Presko na presko. Grabe Si Ate Inday Lu ng Dumaguete. Grabe guys. Laban, laban. Correct. Correct. Ilan ang anak mo te? Ala? Okay. Sige lang. Laban pa din. Importante, buhay. Ako, 4. 4. Galing eh. Taga Jensan pa. Layo ng biyanahe namin para mabisita ang Dumaguete. Kaya nga mabuti at very welcoming yung mga taga Dumaguete ba? Hindi kami na persona non grata ba? Enjoy. Grabe dito guys, sobrang ang ganda ng kanilang style ng way of living sa Dumaguete, sa may sandbar area. Ito talaga dapat na-experience nyo to on hand, from the ground. On hand talaga, ano yun, benta. Ma-experience nyo from the ground kasi napakagandang experience. Ako kasi guys, hindi pa ako nakapunta talaga dito sa area ng Jensan na to. Ay, ng Jensan ng Pilipinas, sorry. Ang napuntahan ko lang, Davao, ayan. Yung last time, Zamboanga, tsaka Sulu. Ayan, pero etong area ng North Mindanao, kasi ang daan namin, Jensan to Cotabato, papuntang Pagadian hanggang Dipolog hanggang Dapitan. Tapos tumawid kami, Dapitan to Dumaguete, tumawid kami ng 3 oras. At ngayon nga ay nandito kami sa Manduyod, Dumaguete, ayun. So okay lang din kasi dahan-dahan lang yung aming takbuhan pero nakakapagod talaga guys. Kulang sa tulog pero bawi-bawi naman kasi sobrang ganda ng ating bansang Pilipinas. Yan, pa-confetti naman tayo dyan para sa Pilipinas. Alam ko namimiss to ng mga OFW eh. At least dito makita ninyo yung pagmumukha ko, sorry. Makita ninyo yung sandbar ng Dumaguete. Nawala na yung, guys, sandbar. Ano na, mataas na. Ayan para si Spider-Man, oh. Shout out! Galing ni Spider-Man, Kasi siya kanina yung nag-iikot sa guys, yung sa may tornado na na floater. Oo nga eh. Ang ganda pala ng Dumaguete, no? Dumaguete yun. Ha? Taclobo? Dili sa ang pikas. Ito pala guys ay adobong talak ng Dumaguete.
Ayan, in fairness naman guys ha, sobrang sarap. Ito yung itsura ng kanyang shell, ayan. Kinakain ni madam. Shell. Talak pala? Talab. Kala ko talak. Talab. Tapos adobo nila guys. Sarap. Ayun lang lutuan nila guys, so ang liit. Pero nakapagluto sila. Oh, pinakita ko sa kanila kanina si Asa, saan yung si ate? Ay, nawala na si ate na nagluluto ng paksiw. Hindi ko na mag-order of rice. Gusto mo magkaon. Tama. Rice at saka kay na sa ano. Diba? Oh. Ang high tide? Asa magbanlaw sa sulod, ane? Yeah, banlaw ba? Ah, okay. Alright guys, tapos na ang aming sandbar experience dito sa Manhuyod, Dumaguete. Yan. Naging shokoy tayo doon bigla. Hindi namin coach, hindi namin nagamit yung tinuro mo coach. Sorry po. Ay. Java Lunch. rice with barbecue. Wow. Ay, sorry. This one for me? This side. This side daw. Alright, salamat. Naligo ka na, Chi. Kain tayo, guys. Sweet notes pa talaga yung tulog na tulog ang passenger princess, guys. Oo nga. Di ba? Siski po. Siya lang yung Siski, nag-vlog ka. siya lang yung nakatulog na aura masyado. Sisi, sarado ang baba mo sis. Wala nagkipo. Ito nung isa, grabe yung energy. Simula Jensan, 2 days na kami, 48 hours na kaming road trip. Ganyan pa rin yung energy niya. Basta biyahe guys, uminom kayo ng maraming bulamin. Uminom kayo ng maraming kape. Nakaalis na kami guys ng Manhuyod. Awa? Manhuyod. Manhuyod. Sorry. Manhuyod, Dumaguete. Kalimot na. At ngayon ay pabalik na kami sa port ng Dumaguete, papuntang Cebu. Ayun. So this is the third day na ba? Second day pa lang ng road trip namin. Tapos yung damit namin guys, so second day na din. Walang bihis-bihis to mga to. Siyempre mga backpacker, smooth lang tayo. Iba pala pag nagro-road trip, parang hindi na uubos yung daan guys. Parang unlimited parang kailan ba matatapos. Pero malapit na kami sa port and sabi ng kapatid ko ay 30 minutes lang daw yung aming barge ride papuntang Cebu. Sobrang excited ako. Yes, sa wakas makakatapak na din ako ng Cebu guys after 34 years. At least nakatapak din tayo ng Cotabato City, Pagadian City, Dipolog City at Dapitan City. Syempre yung Dumaguete City. Yahoo! Next natin, Cebu City. So, see you guys on this Lakwatsa and business mode. And abangan nyo ang aming ipapakitang business sa inyo. Business pala ha. Okay guys. This way to Cebu pala guys. So yung biyahe dito pa Cebu every 30 minutes daw. So okay lang. Ngayon time check natin 2:40 PM. Ang next natin na sasakyan ay 3 PM pa. Nakaalis na yung isa. Oy, dito tayo kasasakay kay MV Giok Chong. Martin III. Ang duwa free. Okay, so 1,150 pala yung sasakyan and then 130 pesos yung pasahero from Dumaguete to Cebu. Tapos yung sasakyan meron na siyang libreng 2 pasahero. So 3 na lang yung babayaran namin. Ang next na alis ay in 20 minutes. So on time lang kami guys. Anong number tayo? Ano tayo? Number 4. Martin III kami, Legacy 1. Every 45 minutes tayo na?
Every 45 minutes ang ano. Every 30 minutes. Ang pagtabok daw, 45 minutes. 30 to 45 minutes. Ang waiting. 30 minutes lang. Maglar na kaming bumaba. 45 minutes lang yung travel namin. And alhamdulillah, sobrang smooth at ang ganda ng weather ngayon. Hindi masyadong mainit. Though time check natin is around 1 minute to 4 p.m. Sorry. 1 minute to 4 p.m. Umalis kami ng Dumaguete around alas 3 or 3:15. We are so excited. First time ko once again you guys dito sa Cebu. Lalapag parang aeroplano. Magdadak kami sa may probinsya, sa may Malolos dito sa Cebu. And then bukas, pupunta kami ng Cebu City. Magsistay muna kami dito ng isang araw para makapagpahinga naman kasi talagang laspag na ang all guys. Kulang pa yung tulog namin. Ngayon kami babawi and then bukas na yung mga lakad namin for our yung talagang sinadya namin dito sa Cebu. Kaya ako, watch out for this episode and of course maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dyan. Sana po ay safe kayo, sana po lahat kayo ay okay and sa lahat po ng apektado ng baha, prayers sa inyo guys and stay safe. Ayun. And we arrived. Nag-uunahan kaming mga pasahero, guys. Pero sabay-sabay naman kaming bababa. Isa lang yung destination namin. So, eto yung south part, no? South part ng Cebu. Tahimik ha, in fairness. Hindi ko ma-imagine yung Cebu City. Pero talagang every time na nagbabasa ako, guys, sa top 5 na tourist places ng Philippines, as in talagang Cebu, either nasa around top 3 or top 5. Tama ba? Kasi maganda daw talaga dito sa Cebu at saka masarap yung mga pagkain nila, delicacies nila. So magkakaalaman tayo mga Cebuano.